Sa lahat ng mga wala ng pag-asa, sa lahat ng mga lumilipat, ito lang masasabi ko sa inyo. So, i-share ko lang naman sa inyo yung pananaw ko. So, hindi ko naman sinabing sundin nyo ako kasi ito yung pananaw ko lang naman. Siyempre, kanya-kanya tayo ng pananaw. Diba? Kung ano yung pananaw mo, yun ang gagawin mo. Kung ano yung resulta ng ginawa mo, ikaw naman yan, sa'yo yan eh. Sa akin lang to, yung pananaw ko lang naman. So, ngayon, pag-usapan natin, bakit mo kailangang mag-stay sa Live Good at bakit hindi mo kailangan lumipat pa o mag-try pa ng iba. Bakit? So, ito yung mindset dyan. Yung ibang affiliates kasi, medyo bumaba yung income, nalagasan ng tao, tapos nawawala na sila ng pag-asa. Bakit? Hindi ba normal yun? Kahit anong company pasukin mo, normal po yun. Normal yun. So kung lilipat ka, magsisimula ka na naman ng bago. Tsaka isa pa, ang mindset ko dyan, ba't ako lilipat? Kung lilipatan ko, wala akong kasiguraduhan kung matatag ba yan, tatagal ba yan. Tapos, kung lilipatan ko, traditional na MLM, dati ko nang ginawa yan eh. Di ba? Noon nga, ginawa ko yan ng ilang taon, hindi ko nagawang umasenso dyan. Baka ikaw, naranasan mo na rin yun. Yung sunog na, di ba? Tapos ngayon, babalikan na naman sa traditional. Ang bit-bit mo lang, pag-asa na naman. Fighting spirit na naman. Pero, alam mo naman na alam mo sa sarili mo na ginawa mo na yan before at hindi ka nag-succeed dyan dahil nga traditional pa rin yan. Ngayon, ito ang Live Good, hindi traditional MLM. Okay, maraming paraan para kumita. Maraming programa ang kumpanya. So, bakit may iiwan, di ba? Ba't may iiwan? Sayang lang yung opportunity. Dahil sabihin mong hindi mo pagpapalit, sabi mo pagsasabayin mo lang. Ganun din yun. Magsasuffer yung Live Good, kaya parang iniwan mo na rin. Kasi magbibitawan yung tao mo. Malalagas, kukunti na nga lang, malalagas pa lahat. Kumikita ka pa sana, wala pa yung income mo. Kasi mababawasan yung tao, mauubos. Imbis na may kinikita ka pa, nawala. So yung nilipatan mo naman, hindi ka naman kaya bigyan ng income na ganyang kalaki. Kikita ka lang dyan sa una. Kasi bugso ng tao, kasi salpakan ng mga sinasalpak mo yung mga napapay-rate mo. So marami kang kita. Pero after mo masalpak ng mga napay-rate mo, wala na. Ang takbo nyo lahat, puro new blood. Paano kayo kukuha ng tao sa new blood? Diba? Gas-gas na nga. Gas-gas na nga. Ang makukuha nyo dyan, mapajoin mo man. Wala lang, parang bumili lang ng package. Hindi rin gagalaw. Kasi walang ibang ways to earn kundi mag-invite lang, tsaka magbenta. Sa Live Good, maraming ways to earn. Even without enrolling a single person, may kumikita. Diba? So, may mga programa pang member to member. Lalaki yung grupo mo kahit hindi networker, kahit hindi affiliate. Lumalaki grupo mo ng mga member lamang. Mga member, ibig sabihin, mga user po yun. Doon pa lang kumikita ka na. Hanggang level 13, up to level 15. So, 400,000 pesos, $4,000 per month. Pwede mong kitain kahit wala kang network. Ang network mo, puro user lang. Member to member program lang yan ha. So, sa lilipatan mo, wala kang chance sa ganyan. Ang chance mo lang talaga mag-network. Tapos pag walang pay-in, wala ba, yung grupo mo ngayon, walang pay-in this month, o di wala kayong income pare-parehas, ikaw bilang upline, wala ring income kasi yung grupo mo walang pumasok na bago. Kailangan nakadepende kayo sa papasok na bago. Diba? Sa Live Good, kahit walang bagong pay-in ngayong buwan, may income, may redundant bonus. Bakit redundant? Kasi paulit-ulit kang kumikita doon sa tao na yun. Doon sa lilipatan nyo, kikita ka lang pag may bagong pumasok. Yung mga dating pumasok, wala ka nang kita. Dito, lahat ng pumasok sa grupo mo, lahat yan, buwan-buwan kumikita ka. Kahit walang bagong pasok, meron kang income. Tapos nadadagdagan pa. Tapos, ang dali pa magpa-pay-in. Diba? So, malalagas yung tao mo sa Live Good pagka iba-iba hinahataw mo.
So para mo na rin pinabayaan yung, para mo nang pinatay yung Livegood, bumubuhay ka ng bagong kumpanya, binubuhay mo yung negosyo mo sa bagong kumpanya, pero pinatay mo naman yung Livegood. So parang walang logic eh. Kasi pareho siyang industry. Same industry kasi yun eh. Isa, invite, network. Oh, and Livegood, ganun din naman, network. So, anong nangyayari? Conflict siya eh. Kaya anong nangyayari? Nagsasuffer yung isa. Kaya nauubos yung tao mo. So, yun yung, ano yan, yan ang mangyayari. Tapos yung mga bumitaw dahil nahirapan na sa Livegood, ang daming programa ng Livegood eh, gagamitin mo lang. Kailangan marunong ka lang gumamit kung paano mo gagamitin. Yung programa ng Livegood, ganda eh. Marunong ka lang mag-market. Marunong ka lang. Hindi mo kailangan lumipat ng ibang kumpanya. Ang kailangan mo lang, aralin mo mabuti. Kasi kahit anong negosyo puntahan mo, dapat marunong kang mag-adjust. Pag hindi ka nag-adjust, wala. Eh, dyan sa nalipatan mo, pag mayroong mga pangyayaring hindi maganda dyan, ano gagawin mo? Lilipat ka na naman. Kasi hindi ka marunong mag-adjust. Hindi ka marunong mag-innovate. Oh, gusto mo lahat perfecto. Ay, paano yan? Eh, yung lilipatan mo. Pag may nangyari dyan sa nilipatan mo, hindi ka na naman mag-a-adjust. Mawawala ka na naman sa focus. Eh, paulit-ulit yan. Eh, hindi naman nawawala sa kumpanya yan. Yung tinatawag na attrition, yung tinatawag na ups and down, yung wave, minsan dumarating yung wave, minsan mawawala yung wave. Eh, kung hindi ka sanay sa ganyan, eh, habang buhay ka ng lipat ng lipat. Tapos pag may bago, lilipat ka. Eh, paano yan? May bago na naman next month. Di ba? Pag may bago na naman next month, lilipat ka na naman. Gulong-gulo na kayo kung saan kayo hahataw. Ang gagawin nyo ngayon, lahat sasalihan nyo. O, pwesto ko ha. Pwesto ka lang. Kahit na hindi mo hatawin, pwesto ka lang. Di totoo yun. Anong gagawin nyo sa tao? Pupwestuhan nyo, tapos i-invite nyo yung tao rin. Kahit mag-i-invite pa rin kayo dyan, kahit sabihin nyo pupwesto lang kayo. Simula na yun. Umpisa, pupwesto lang. Later on, hinahataw mo na rin yan. Tapos malalaman pa ng mga leader mo, nakapwesto ka sa kabila. Pag nalaban ng leader mo na nakapwesto ka sa kabila, o yari na. Mawawala na yung respeto sa'yo, mawawala na yung tiwala. Baka nga invite mo pa. O baka i-invite mo pa. O i-invite mo yung tao mo. Di wala na, gulong-gulo na yung tao mo. Kasali siya rito, kasali siya ron. 3 kumpanya na yung kasali siya, puro ikaw ang upline. Hindi niya alam kung ano yung hahatawin niya. Pag meron siyang invite, hindi niya alam saan niya ilalagay. Totoo yan guys, maling-mali talaga yan. Maling-mali po talaga yung ganyan sistema. Yung iba naman lumipat, binitawan ng Livegood. Ba't yung binitawan ng Livegood? Eh, meron ba diyang profit sharing na 100,000 per month? Pag nag-diamond, sa Livegood meron. Hindi lang 100,000 guys, pataas po ng pataas to. Mas maganda pa rin yung may diamond, may profit sharing. Tinan mo, yung mga taong laging maraming negative, tinan mo, wala na sa Livegood. Sila yung nawawala. Diba? Wala na. Humahataw pa na. Yung iba, nandito pa naman, pero humahataw ng ibang company. Pero pagka ganun kasi, ang leader mo, nawawala ng tiwala sa'yo, bumibitaw, iniiwang ka. Yung iba, lumilipat pa ng account. Lumilipat pa ng upline yung iba eh. Totoo yan, hindi yung biro. Hindi yung biro. Leader pa yun ha, leader, lumipat. Diba? Sayang yun, leader mo yun eh. Ba't lumipat? Kasi nga, dahil nga lumipat si upline, kaya lilipat na rin sila. Ganun yung nasa utak nila. Iniwanan kasi sila ng upline. O kaya hindi naman iniwan ng upline, pero si upline dala-dalawa hinahataw. Tapos nire-recruit din sila. Downline na siya sa Livegood, ida-downline pa siya sa kabila. So yung downline nalilito na kung ano yung gagawin niya, kung ano ba yung pa-priority niya. Nalilito yung downline. Kaya bilang leader, dapat wag mong ililigaw ng landas yung mga tao mo. Responsible ka dyan sa mga tao na yan na nangangarap yung tao mo. Sana bigyan mo sila ng magandang future, malinaw na direksyon kung saan talaga sila pupunta. Eh, dalawa yung pinapahataw mo, hindi nila alam kung ano yung pa-priority nila.
naguguluhan na rin yung tao mo, pumili ka lang ng isa, yung talagang aangkinin mo na sa'yo. Kasi pagka meron kang sense of ownership, hindi ka hahataw ng ibang company pag meron kang sense of ownership. Lalo na yung hahataw mo, ang pangit naman. Hindi naman maganda yung kumpanya. Ang gusto mo lang mangyari, popwesto ka, tapos papopwestohin mo yung mga leader. Lahat ng crossline, re-recruitin mo para pag gumalaw sila, kikita ka. Paano nga yan? Pag gumalaw yung mga tao na yan, pumunta sa new blood, nga rin yan, nga. Bakit? Ang hirap i-market yan. Ang hirap pa mag-maintain dyan. Paano pa yung isa, yung mga traditional? Hindi lang po, maraming company ha. Yung isa, traditional naman, puro benta-benta naman dun. Pinanggalingan mo na nga yan eh. Kung magbebenta-benta ka na rin lang pala, di pumunta ka na lang ng Divisoria, ang daming item dyan. Ang daming winning item dyan. Guys, ang dami nang pwedeng mangyari guys. Kung nasa live good ka, ang daming pwedeng mangyari sa iyong maganda. Huwag ka nang bumitaw, huwag ka nang humanap ng iba. Sayang yung live good. Kung bibitawan mo ang live good, sayang. Maraming programa ang live good na kakaiba na hindi mo magagawa dyan sa nilipatan mong kumpanya. Masisira lang yung tao mo sa live good, magkakawatak-watak. Kung naubos tao mo, magbumuo ka ng bago. Di ba? Kung naubos tao mo, bumuo ka ng bago, ba't ka alis? Ang ganda-ganda ng kumpanya, alis ka. Dami-dami tao sa mundo eh. Dami-dami tao sa mundo. Kukunti pa lang yung nakukuha natin, tandaan nyo yan. Kahit sabihin mong, oy, nasunog na yung tao sa live good. Ano nasunog? Re-recruitin mo ba yung dating member? Re-recruitin mo ba yung dating affiliate? Hindi naman na, ang re-recruitin mo mga bago. Anong malay ng bago sa history nyo? Yung mga nagre-reklamo na ba't nagre-reklamo? Hindi nga naintindihan kaya nagre-reklamo eh. Iba ngayon, daming programa ngayon eh. Dati walang co-op, dati walang member-to-member program. Ngayon meron na. Hindi nyo ba naiisip yun? Ginagawa ng solusyon ng kumpanya para maging madali sa atin na kumita. Ngayon, papasok ka sa ibang company, nagsisimula pa lang. Yung iba naman, matagal na, pero ang tagal na nilang hindi sumasabog. Tapos diyan ka pa tatry mo pa magpasabog ng grupo dyan. Ano ka, superhero? Hindi mo na nga nagawa yan before eh. Ngayon, gagawin mo. Fighting spirit na lang ang gumagana sa'yo eh. Puro training. Hindi mo na mamalayan, wala ka namang resulta eh. Hindi ko sinasabing wag mag-training, kaya lang sa dami ng alam mo, kahit marami kang alam, ang dami mong kaalaman, kung pangit ang kumpanya mo, hindi mo rin kaya magpasabog ng network, tandaan nyo yan. Sa live good, kahit hindi ka masyadong magaling at hindi ka masyadong matalino, wala ka masyadong training sa MLM, okay? Sa live good, kaya mong yumaman. Dyan sa nilipatan mo, kahit sobrang galing mo sa MLM, hindi mo mapapasabog yan. Kasi ang bottom line pa rin, haharap ka sa tao, at pag humarap ka sa tao, mapapajoin mo ang tao hindi dahil sa motivation, hindi lang dahil sa motivation, mapapajoin mo yung tao kung saleable yung ino-offer mo. Kung hindi saleable yung ino-offer mo, kung ayaw na ng tao yung ino-offer mo, hindi mo mapapajoin yan kahit gamitan mo pa yan ng mga power mo. Yung mga power mo ng mga natutunan sa mga training, kahit bigkasin mo sa kanila yung mga salitang mga natutunan mo sa training, bigkasin mo ng bigkasin, magtumbling ka sa harapan nila, hindi nga magjo-join yan kung pangit yung kumpanya mo. Useless ang mga training mo kung pangit ang kumpanya mo, tandaan mo yan. Useless. Sa live good, ang daming yumaman kahit hindi magaling na networker. Ang daming kumita kahit hindi magaling, walang alam sa training, hindi dumaan sa mga training, pero ang daming kumita ng malaki. Bakit? Basic lang naman ang kailangan mo guys para magpalaki ng network. Basic lang. Hindi mo kailangan ng superpower. Napaka basic lang. Kailangan mapapayin mo yung tao. At yung taong napapayin mo, kailangan kaya niyang gawin yung ginagawa mo na mapapayin din. Kailangan saleable. Kailangan mabenta yung binebenta nyo para dumami. Kasi magsisimula ang duplication sa single pay-in. Pag napapayin mo yan, ibig sabihin malaki yung sign up rate, mataas ang sign up rate niyan. Ngayon din ang mangyayari sa down the lines. Lahat kayo mataas ang sign up rate, kaya mabilis lalaki network mo at madaling lumaki, madaling makapagpasali. Therefore, magkaka-network ka. Okay? Pag hindi ka nagka-network, kahit gaano ka kagaling, kung wala kang network, baliwala yung galing mo. Paano ka magkaka-network kung ang company mo sablay?
Pag hindi na tinatanggap ng tao yan, pag hindi bumebenta sa tao yan, pag hindi kinagat ng tao yung concept na yan, hindi magjo-join yan, so kahit pala marami kang training, hindi ka lalaki. Magandang umate ng training kasi dumadami kaalaman mo. Pero ang bottom line, marketable ba yung company mo? Marketable ba yan? Saleable ba yung company mo? Kakagatin pa ng tao yung concept yan. Ay kung hindi rin, hindi ka rin lalaki. Hindi ka rin lalaki. Kailangan marami kang training at the same time yung kumpanya mo mabenta, saleable, kinakagat ng tao. Kahit nga wala kang training, basta mabenta yung kumpanya mo. Kasi basic lang naman ang kailangan. Mapajoin mo at yung mapajoin mo, makapagpajoin. Yun lang ang kailangan mo talaga guys. Yun lang talaga. Lalaki ang grupo mo, basic lang. Magaling ka nga, marami kang alam na training pero wala kang tinitrain. Ang dami mong kargada, ang dami mong baon na training. Lahat ng mga tao mo gusto mong i-train para matuto. Ang problema, wala kang taong iti-train. Mas gusto ko na yung marami akong tao, kahit wala pa akong masyadong alam i-train sa kanila, kahit wala pa akong alam masyadong ibabagsak na training, basic lang ang kaya kong ibigay, pero marami akong tao. Marami akong pwedeng i-train. Kaysa naman yung ang dami kong pwedeng ibagsak na training pero wala akong tao. Ano, ite-train ko pusa. Ite-train ko aso. Bakit? Wala kang tao eh. Asan ang pera? Nasaan ang pera guys? Nasa tao. Kung meron kang network, may pera ka. Pag marami kang network, marami kang pera. Pag marami ka, pag sumabog ang network mo, yayabang ka. Ang bottom line pa rin guys, network. Pag lumipat ka, saleable ba yan? Bebenta ba yan? Tagal mo nang ginawa yan guys, uulitin mo na naman. Mabibigo ka na naman. Gagapang ka na naman dyan. Dati nga, ginawa mo na yan, gumagapang ka na eh. Gumagapang ka na, puro fighting spirit na lang, di ka pa rin kumikita eh. Ngayon, uulitin mo na naman. Puro hype nga lang nangyayari dyan eh, sa unang bugso, tapos wala na. Bakit unang bugso? Eh kasi, papyrate nyo yung mga taga-Livegood. Papyrate nyo, eh di unang bugso lang, after ng unang bugso, wala na. Nga na kayo, nga. Ilang beses na nangyari yan guys. Sa 2 years ko sa Livegood, ilang company na yung gumawa sa amin ng ganyan. May bagong kumpanya, lumipat yung mga kasama namin, tapos ini-invite yung mga taga-Livegood. O ngayon, asan sila ngayon? Wala na rin. Madalang pa sa patak ng ulan yung pagpasok ng tao. Tapos na yung maliligayang araw. Ano ba yung maliligayang araw? Yun yung mga pinapirate nila yung mga taga-Livegood. Yun yung maliligayang araw. Pero pag nakasalpak na yung mga tao, saan ang takbo nila guys? Saan ang takbo? Sa new blood. Eh sa new blood, madalang pa sa patak ng ulan ng pay-in nila. Bakit? Hindi na nga saleable yung minamarket mo eh. Hindi na nga kinakagat ng tao yung concept nyo. Masaya lang kayo sa una kasi nagsalpakan yung mga pinirate nyo. Tapos yung mga taong pinirate nyo, iniisip nyo gagalaw. Ngayon, nung gumagalaw na yung mga tao sa ilalim, walang pay-in yung tao sa ilalim. Ito pa matindi. No pay-in, no income. Di nangyari. Walang income. Sinayang nyo yung monthly income nyo sa Livegood. Sa Livegood, kahit no pay-in, may income. Sinayang nyo lang, binuwag nyo, siniraan nyo pa yung Livegood. Kaya ganun na nangyari guys. Ang dami ng beses yan, ilang kumpanya na nga dumaan eh. Yung mga matatagal na dyan, 2 taon na sa Livegood, alam nyo yung sinasabi ko, ang dami ng dumaan, asa na sila ngayon. Di ba hindi na marinig-rinig? Wala na yung ingay nila. Yung iba nagsara na nga eh. Yung Metamax, sarado na. Yung Global Premier, wala, hindi nag-launch. Maglo-launch daw. Asa na? Hindi nga nag-launch eh. Di lumipat na sila. Asa sila ngayon? Nandun sa chips. Yung chips nila. Nagsara nga yung kumpanyang pinanggalingan nun eh. Sinara nang walang kamalay-malay yung mga members. Sinara eh. Isa lang may-ari. Nag-open na naman ng bago. Yan nga yung nilipatan nilang mga chips. Chichirya. Ngayon, ano asaan nyo dyan? Yung credibility, integrity ng may-ari nyo, sablay na nga eh. Sablay na nga yung integrity niyan eh. Sasama pa kayo doon. Alam na mangyayari dyan. Bibitawan na naman kayo sa area niyan. Madalang pa nga sa patak makita mo. Hanggang ngayon, mga grupo ko sa Davao, binabanatan ng mga taga-kabilang company ron, yung mga dating Livegood, binabanatan. Tapos, nire-recruit yung mga taga-Livegood. Kung talagang malakas kayo, di pumunta kayo sa New Blood. Bakit Livegood ang kinukuha nyo? Kung talagang malakas kayo.
kung talaga malakas yung kumpanya nyo, di ba? Bakit? Hindi na sila makakuha sa new blood. Hirap na hirap silang kumuha sa new blood kasi hindi nga saleable eh. Eh, ang gagawin nila sa mga taga-Live Good, bubudulin na lang nila, bubudulin. Para makuha nila yung taga-Live Good, ang pinakalinya nila, pangit ang Live Good, pangit ang Live Good, pangit ang Live Good. Kung talaga maganda ang kumpanya mo, hindi mo na kailangan banggitin ang Live Good. Ilatag mo yung kumpanya mo, pakita mong maganda ang kumpanya mo, tapos, hindi mo na kailangan sabing, pangit ang Pepsi, para sabihin maganda ang Coca-Cola. Hindi mo kailangan sabihin, hindi masarap ang Pepsi, kaya masarap ang Coca-Cola kasi hindi masarap ang Pepsi. Hindi. Kung talaga masarap ang Coca-Cola, sabihin mo na lang na masarap, wag mo nang idama yung Pepsi. Parang gano'n nangyayari. Huwag mo nang idama yung Live Good. Kung talaga maganda ang kumpanya mo, huwag mo nang i-mention ang Live Good kung maganda ang kumpanya mo. Ba't kailangan mo i-mention ang Live Good? Kung talagang maganda ang kumpanya mo, lilipat sa'yo yan. Oh. Ngayon, yung mga nabudol, lumipat. Oh, di, bye-bye. Kami na naman. Oh. Sinayang nyo lang. Okay? Nandito na ako. Sige, bye-bye.